ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Teka muna, huwag mo na yan ang pag-usapan natin, nakalimutan ko. Meron nga pala akong isisingit sa inyo lang. Ito ay mula ho sa isa sa mga taga-iglesia ni Cristo. Okay? Yan. Very touching yung sinabi niya kasi kanina. No? Sabi niya, INC member ako. Ako na nagtakip, wala siyang request, pero ako na nagtakip ng pangalan niya. No? For her protection, kasi baka itumba eh. Sabi niya, INC member ako, pero hindi ako komportable dito. Ang sabi, this rally is for transparency. Pero bakit napakaraming political figures na mostly opposition ang front and center? Kung hindi daw ito political at hindi para pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno, bakit parang sila ang nagda-drive ng narrative? Nako. Kung nakita niyo po yung pinanood niyo po yung in-upload ko recently na video doon, yung mga slogan nila, parang iisipin mo talaga hindi yata parang hindi yata religious group, no, ang pinuntahan ko. Parang hindi ito prayer meeting kumbaga na na nananawagan sa ating Panginoong Diyos ng gabay para ang bansa manindigan sa sa transparency and accountability, di ba? Hindi, isipin mo talaga well organized na grupo ng mga realista, ng mga komunista, parang ganoon. Ay nakasabit yun sa lugar na kung saan pagdadausan. Ngayon, kulang na lang marinig natin ano yung isisigaw di ba? Ngayon, tuloy natin. Sabi niya rito, kung talagang transparency ang pinaglalaban, bakit hindi sila nagsasalita noon sa napakaraming extrajudicial killings? Tama, that's my contention Di ba? Bakit noong patayan, napakatalamak ang patayan during the time of Duterte? Nababalita, nadadama yung mga inosenteng mga bata, mga inosenteng sibilyan, yung mga tumugon sa panawagan ng katok ng pagbabago, aka Tokhang. Bakit pinatay pa rin sila? Dahil mayroong kita, ginawa nilang kumikitang kabuhayan ang pagkitil sa buhay ng mga tao na nasangkot sa illegal drugs. Pero nang manawagan ng gobyerno, tumugon, nagparehab. Ang problema, nung maubos na yung papatayin, pinatay na yung mga tumugon dahil may listahan sila. Sino-sino yung mga nagparehab, nako po, pinagpapatay. Ginawaan ng mga fake profile, pinalitaw na big time, drug dealer, kahit na user, kahit na nambuburaot lang ng singhot, ginawa ng kwento para malaking value pag kumolekta kay Bongo. Ang dating Pangulong Duterte na dati nating sinusuportahan, proud na proud pa at ang tawag sa mga nadamay, doon ako lalong awang-awa sa mga bata na nag-aaral, nagsusulat, biglang tinamaan ng ligaw na bala. Di ba? Tapos walang aksyong ginawa para mapigilan. Maiwasan na yung ganong klase ng kapalpakan sa operation. Wala lang. Di ba? Nung may mga sumimpat siya, binash pa ng mga kasama ko, ng mga kapwa ko, pro-Duterte vloggers. Diba? Ang sagwa. Ngayon, mabuti, taga-INC rin ang nakapansin nito, and now she's calling out their group. Sabi niya, bakit hindi sila vocal sa mga kaso ng korupsyon ng mga senador? Nako, Marcoleta na nga lang Aminado. Diba? Alam nyo, ang bihirang-bihira sa tao ang umamin sa kasalanan. Pero si Marcoleta, proud. Tunay namang kapuri-puri. Diba? Kaya lang pero masyadong kakapalan na ng mukha na talagang maging proud pa sa kanyang ginawa. Na ipamukha sa taong bayan na mahalaga ang proteksyonan, ang interes ng mga kaibigan, pinagkakautangan ng loob, kesa sa itaguyod ang sinasabi ng batas. Kesa sasabihin na Duralex sed lex, the law may be harsh, but it is still the law and I have to comply with. Di ba? Wala. Kay Marcoleta pala, pwede na ang palakasan.
Kaya naalala ko tuloy mga kapatids yung rally nila ng INC noong January 13. Noong una, tuwang-tuwa ako. Nag-participate kami magkapatid. Oh. Kaya nagulat ka ako na magsalita si Marcoleta hanggang sa yung pinakadulo na speaker nila. Ang dating, para hindi magkagulo ang mga mamamayan, pabayaan na lang yung pagpapanagot kay Sara. Total, sinabi naman ni PBBM na ayaw niya niyan. Di ba? Gusto nila parang tipong konsintihin. Ganun ang narrative nilang mga Duterte. Sila ganun din. Tapos ngayon ito nga, tama rin naman na bakit ka wala silang aksyon sa korupsyon ng mga senador? Na kung saan sila rin naman yung mga nag-i-endorso ng mga nagsipanalo na marami dyan. Di ba? Dapat nga sila ang mayroong greater responsibility na i-call out ang mga inendorso nila. Na binibigyan nyo kami ng kahihiyan, kami na nag-endorso sa inyo, nagtitiwala, na maglilingkod ng tapat sa bayan, na hindi man lang dapat nga nasasangkot ang pangalan ninyo, na hindi man lamang dapat nga na mababanggit sa korupsyon ang inyong pangalan. Kaso pa ulit-ulit. Di ba dapat kinu-call out nila yun Dapat sila mismo, pinapatawag nila yun para singilin sa utang na loob. Wala akong ganun Bagkos kung sino pa yung, di ba, yung umaksyon, yung pa yung nirarally. Ay nako. Sabi niya, bakit parang ang dali nilang sisihin ang presidente? Pero tikom ang bibig nila pag ang problema ay nasa mismong mga mambubutas ay mambabatas. Tama. Kung ganun ang logic nila, ibig sabihin, lahat ng pagkakamali o internal issues ng anumang organisasyon ay kasalanan agad ng head. Sige nga, ganun din ba natin tinitingnan ang mga problema sa loob ng INC? Palagay ko, sagot nila dyan, hindi Hindi naman, di ba? Sabi niya. Kaya unfair din na ganyan ang framing nila ngayon. Tama. I support transparency. Me too. Pero hindi ako bulag. You cannot call it non-political when political actors are clearly involved. And you cannot call it a fight for justice when selective ang pagkondena. Tama. I'm here abroad, di ako sasama sa prayer sa loob ng kapilya. Di ako magpapagamit. Sumali ako for religious purposes, hindi for political purposes. Sana imulat ng leadership mga mata nila. Amen. And then, may follow-up pa siya, sabi niya, kaya hindi tama na i-frame ito purely about transparency habang malinaw na may political undertones at selective accountability. God knows what good and what's bad. And I refuse to let myself be used by any political figure. INC ako, pero hindi naman ibig sabihin na dapat sumunod tayo sa lahat kahit anong direksyon na may halatang political agenda. Tama. Diba? Baka naman kasi yung iba katulad nung sa kay Chabit, may 5K. Hindi kasi iba na lang tinuturing kasi nila na etong mga ganito ay isang pagsubok sa isang kapatid. Pagsubok sa kanila. Sa ngalan ng pagkakaisa, kailangang pikit mata. Kailangan talikuran mo ang iyong paniniwala at paninindigan. Kailangan pairalin mo ang inyong fraternity, kumbaga. Diba? Solid kami sa pagkakaisa. Yung ganun kahit na yung kalooban nagpupuyos na, katulad yung mga taga-Baras, Rizal, apakarami doon na hindi pabor pero napipilitang dumating pupunta bukas para dyan sa rally na yan. Pero oras daw na isigaw ang pagkondena sa Pangulo, hindi raw sila sasabay. Pumunta lang sila doon para ipakita ang kanilang pakikiisa sa trip ng kanilang samahan. Pero kung ano yung bit-bit nila, ay hindi raw sila kikiisa doon. Alam nyo, yung simbahan, matitinag din niya kapag maraming miyembro ang kumalas. Yung magparamdam ng
Teka muna, may mali na kayo. Di ba? Kung kalahati ng membership, nako, magkaroon ng enlightenment. Pag hindi na ito binuyan, bakit naman kasi sa abroad, hindi sila obligado na sundin yung mga yung inuutos sa kanila. Yung mga ini-endorso, hindi nga nila obligasyon sundin yun eh. Pwedeng neglect na lang nila yun eh. Magsarili sila ng pagpili. But sa Pilipinas, kailangan na sumunod ka. Kumbaga ikaw yung membership mo collateral, ganoon. Tuloy natin to. Sabi niya rito, hindi rin palaging tama ang leadership. Totoo yan. Dahil tao rin sila at may mga taong gumagamit sa kanila. I agree. Halata na masyadong may nagmamanipulate ng narrative. Mga kapatid, we have the right to focus on our regular lives. Hindi kasalanan na magsabi ng busy ako. Lalo na kung nararamdaman nating may halong politika ang ipinipilit. Faith should be pure, not tied to political personalities. God sees our intentions and He knows when something is not aligned with truth. Diba? I totally agree with her. Sa kanyang sinabi, sa kanyang tinuran. Diba? So yan ang panawagan o saloobin ng isang miyembro ng isang kapatiran sa Iglesia ni Cristo patungkol sa rally na gaganapin nila bukas. Madali naman po kasi yung pagkakaisa. Pero pag yung parang tipong ang katulad nito ay meron kayong pagkakaisahan, hindi ang issue. Kasi ganito lang yun eh. Kung ayaw nilang magamit, kung manggagamit, gagamitin lang sila ng mga DDS destabilizers, napakasimple lang pwede nilang sabihin na pakiusap, huwag niyong sabayan kami. Nauna kami na magtakda ng petsa. Respetuhin niyo ang aming espasyo. Hindi ho ba tama ko? Pwede nilang hilingin yun? Bakit nga naman? Alam nila, ang kagustuhan ng mga yon ay pabagsakin, bastusin ang Diyos, bastusin ang itinakda ng Diyos. Pero bakit sila nalingkod ng Diyos na buhay daw? Silent night dito. That is a religious hypocrisy in the Philippines, sa totoo lang. Yung mga religious group na nag-i-endorse, the moment they endorse, the moment their member joined into politics, alam niyo, maliwanag na yan ay paglabag sa saligang batas, sa provision na separation of church and the state. Dapat hindi talaga sila nangihimasok, hindi sila dapat nakikialam. Kapag sinabi nilang hindi kami manghihimasok sa politika, hindi nyo rin papayagan na yung mga politiko manghimasok sa inyong bakuran, hihingi ng boto. Di wag kayong mag-endorso. Di ba? Lalo naman na i-endorso nyo. Naknampot siya parang sa 10, swerteng may 2, 3 na walang bahid. Ang nai-endorso, puro may mga bahid eh. Pagka may bahid, alam mo na, pag nanakawang ka. Maski naman sa bahay meron kang 10 tauhan, meron dong 5 na gumawa ng kalokohan, kahit isa nga lang Hindi ba lahat yun paghihinalaan mo? Pagdududahan mo sila? Ay nako, whatever. Diba? So yan yung sentimiento ng isa sa kanila. Alright, teka. What? That's Erwin Tulfo. Nga pala yung CBCP, mga Catholics. Okay, basahin ko lang ito mga kapatid. May panawagan ng CBCP. Sabi nila, in light of the serious allegations recently made public by Representative Saldico, the Catholic Bishop Conference of the Philippines calls for truth, justice, and due process to prevail.
If his accusations are indeed credible and substantial, we urge him to return to the country and file his charges before the proper authorities under oath and supported by verifiable evidence. Tama, nananawagan po ang CBCP, no, dito kay Saldico na kung talagang credible at substantial yung kanyang mga ebidensya, yung kanyang reklamo, i-file niya, 'di ba? Yung kaso. Oh, i-submit niya yung mga ebidensya niya nang sa ganon matest itong kanyang mga akusasyon, mapanindigan niya. Hindi yung puro boka-boka lang mula sa malayong lugar. 'Di ba? Nakaka-damage. Pero that is injustice sa inaakusahan. Kasi nasa constitutional right na makonfront ng akusado ang kanyang accuser. Hindi mo mako-confront yan . I mean, ibig sabihin mako-confront, hindi mo man lamang matatanong, hindi mo man lang mako-question through your lawyers or lawyer yung kanyang mga accusation, yung kanyang mga ebidensya, hindi masusuri. Okay, lalo na ngayon. Sa tingin nyo ba naman, mga kapatids, maglalakas loob pa bang umuwi yan? Lalo na yung ebidensya niya. Maleta. Diyos ko naman. Kaya sabi ko kahapon pa, walang nakakatakot sa part 2. Wala nga ho talaga. Nakakatawa pa nga ang part 2. Diba? Now, going back, sabi rito, public declarations on social media, however alarming, cannot take the place of formal testimony in the appropriate legal venues. For good of the nation, such claims must be examined transparently, impartiality, and in accordance with the rule of law. We likewise caution against the political exploitation of these allegations, especially when released at sensitive moments that might inflame public sentiment or be used to influence political outcomes. Sabi rito, wag rin nating hayaan, huwag tayong magpapagamit dito sa, huwag tayong magpapa-exploit dito sa mga politikong ito. And then the Filipino people deserve clarity, not conjecture. Truth, not rumor. Diba? Hindi katotohanan, hindi yung katotohanan katulad nung kay Amy. Sabay sa dulo, ewan ko, nalilito ko. Hindi yung ganon na chismis, okay? Accountability or not manipulation, pananagutin. 'Di ba? Hindi yung pagmamanipula. 'Yun. We appeal to all parties involved to act with honesty, courage, and responsibility. May every step taken in this matter serve the cause of justice and strengthen rather than erode our people's trust in the institutions tasked with safeguarding our democracy. Yan po ang statement ng CBCP. Okay, so hindi rin po sila nag-endorse na makidalo